Kamusta mga kaibigan? Ako si Typhoon. Mainit na pagbate, respeto at pagmamahal sa inyong lahat sa bagong araw. Ngayon, naisip kong simulan ulit ang video kasama ang aking mga leon. Tingnan mo sila, naparaganda talaga. Pasensya na, hindi ako nakapag-upload kahapon dahil sobrang lakas ng ulan. Ngayong araw, umuulan pa rin kaya naisip kong mag-video habang tumigil sandali ang ulan. Alam nyo naman, anuling ginagawa natin ay ang mga gawaing welding. Natigilan mo ngayon dahil sa ulan. Mga astig, dahan-dahan lang. Ulan, tingnan mo nga yung balikat at likod ni Carlos. Nakikita mo ba? Grabe si Carlos. Tingnan mo yung balikat at likod ng astig na yan. Para talagang bodybuilder ang anak ko. Tingnan mo naman. Grabe, grabe, grabe. Idol talaga kita. Anak ng karisma. I-hype mo ba siya, Gokan? Ano raw ang sinasabi niya, anak? Ano raw ang sinasabi niya, ha? Ano raw sinasabi niya, anak? Mga leon ko, sila talaga. Mga tunay na lalaki. Lalaki sila, lalaki. Grabe ang lalaki na ng mga baby ko. Grabe kayo. Natasha, anak, ano raw sinasabi nila? Halika, Natasha. Halika dito. Halika, mahal ko. Ano raw sinasabi nila, anak? Ano raw sinasabi nila, anak? Sandali lang. Sige, kalma lang, Alex. Kalma lang. Kuya, ano topic natin ngayon? Ilalagay ko si Odin Papa sa sentro. Simula dumating si Odin, nagkaroon ng sakit dito, kaya naiwan siya sa likuran. Sabi ko, bigyan naman ng pansin si Odin. Kinausap ko rin si Gokan. Sabi namin, isocialize siya kasama ng ibang aso. Susubukan namin ilabas siya, pero may konting problema. Unahin nating isocialize siya. Si Dede at Apollo, parehong delikadong aso, ay nasa labas. Susubukan natin kung kaya silang pakisamahan. Pero malamang tatalyan ko si Apollo kasi si Apollo sumusugod talaga mga kaibigan. Hindi ko i-risk yun. Ngayon, ang topic natin ay si Odin. Pakiusap ko lang sa inyo, sana huwag niyo akong bigin bago pa man yun mangyari. Para masuportahan ako, pag-ilikin niyo yung video na ito, mag-subscribe kayo at mag-iwan ng komento, sobrang matutuwa ako. Napakahalaga ng mga like at komento niyo para sa akin. Huwag niyo akong bigin, gawin niyo na, huwag kayong tamarin, suportahan niyo ako, mag-like kayo mga kaibigan. Oy, lalabas ko naman si Carlos. Lalabas ko naman si Carlos. Darating ba si Carlos? O darating ba ang anak kong halimaw? Ilalabas ko si Hector. Carlos, mahal ko si Hector, panurin mo. Alex, pasaway ka, panurin mo muna, mamahalin ko si Hector. Tingnan mo si Carlos. Hector, halika. Pinapalapit mo si Carlos, nakita mo, nababaliw siya kasi siya ang mahal nila. Anak, bakit hindi kayo magkasundo? Hector, nagsiselos ba siya sa'yo? Ang aking leon, grabe ang anak ko. Nagsiselos ba ang siraulong to sa leon ko? Kuya, may mga kain korso, alam mo na. Sobrang malapit sa amo, ibig sabihin, sobrang tapat, sobrang malapit talaga sa amo. Malalaki rin sila pero parang batang ugali nila, nagsiselos sila, ayaw nilang may kahati sa amo nila. Kung gusto mo na makulit, hindi sumusunod sa utos, yung parang sobrang likot, lalaki ang kunin mo. Pero kung gusto mo ng matalino, sumusunod sa utos mo at maamo, babae ang kunin mo. Bukod kay Asil, sina Nora at Zayna ay matatalino, pero si Asil ay medyo makulit. Tama ba, Asil? Pakakawalan pa kita? Pero baka magtaray ka kay Odin. Napanood ko yung video, wala namang ginawa si Tony, pero si Asil agad ang matake sa kanya. Ang tapang ni Asil, siguro dahil laging kasama si Carlos, lalong ginanahan. Hector, Papa! Pakawalan din natin si Zayna. Halika nga dito, Zayna. Nasa na maganda ko, halika na, Zayna. Medyo pumayat si Ginan Zayna pagkatapos mga anak. Normal lang yan. Pinapakain din natin siya ng marami ngayon, di ba, anak? Pinagsisikapan kong patabahin ang anak kong leon. Oh, Zayna. Maraming nag-aalala sa mga anak ni Zayna. Tara na mga kaibigan. Gokan, halika. May nangyari hindi maganda tungkol sa mga anak ni Zayna. Hindi siya masyadong nanganak, 4 lang ang anak natin. Pero sa kasamaang palad, nadaganan niya silang 4. Una, nahigaan niya ang isa. Tapos sumunod pa ang isa. Ngayon, hindi mo naman kayang bantayan ng aso sa gabi. Natutulog din ako sa gabi. Hindi mo siya masundan sa gabi, sa araw wala namang problema. Pero sa gabi, nahigaan at napakan niya ang mga tuta. Kaya sa kasamang palad, nawala ang mga anak niya. Hindi talaga nakatadana. Sana naging kapalaran namin, sobrang nasabi kami ni Hector at ako, gusto na sana namin ng dalawa. Hindi na tuloy mga kaibigan. Sayang, may dalawa pa naman kaming blue at 2 itim na tuta. Ngayon, itong mga Cane Corso at Rottweiler, hindi maiwasan na madalas nilang nadadaganan ng mga anak nila. Ibig sabihin, minsan hindi nila namamalayan. Nahihiga sila sa mga tuta nila. Hindi nila napapansin. Madalas itong gawin ng mga Rottweiler at Cane Corso. Ganon din ang nangyari kay Zayna. Nagkaroon kami ng ganitong kamalasan, kuya. Reyna, kamusta? Ang tapang mo talaga, anak. Saludo ako sa marangal mong pagkatao. Ulan, Gokan.
May isang nakakainis na comment. Alam mo ba kung anong sinulat niya? Ano ang sinulat niya? Sabi niya, nung una raw dumating si Rocky, ang ayos-ayos niya, na yun kung ano na raw ang itsura niya, kung ano-ano pa. Sabi pa niya, sobrang hindi raw malinis ang mga aso. Tapos sabi pa niya, nilalagay daw sa blitz ang mga aso. Binibigyan daw ba natin sila ng blitz? Sabi niya, yung mga aso raw uminom ng tubig na may blitz, nilagay daw natin yung tubig sa drum. Oo, tama. Nag-iwan siya ng kalukuhang komento. Tingnan mo, may ilang tao na nilikha ng Diyos. May ilan na matalino, may ilan na hindi. Hindi naman lahat ng tao ay matalino. Ganun talaga ang pagkakalika ng Diyos. Ano ang gagawin mo para dito? Ewan ko, magsisikap ka para mapaunlad ang talino mo. May gagawin ka. Ngayon, dumating si Rocky mula sa bahay. Tama ba, Gokan? Ngayon, ang asong inalagaan sa bahay at ang asong dito sa bakuran na nadidikit sa putik, lupa at tubig, magiging pareho ba sila? Hindi, kuya. Ngayon, may lohika naman dito, di ba? Hindi pwede. Ngayon, si Isabel ay nasa bahay. Tingnan mo siya, sobrang puti at malinis, parang bula ang balahibo. Bakit kaya? Pero kung nandito siya, Wala. Bakit? Kasi nasa bahay siya, di ba? Ngayon, kapag nandito siya, mapupunta siya sa putikan, kuhanan mo si Natasha, puro putik ang paligid kasi ardi nito. Kung hindi ko sinuot ang raincoat, ano mangyayari sa damit ko? nagkakaputik. Nagkakaputik. Bakit? Ipaliwanag ko ito ng dandar para maintindihan mo. Ngayon, hindi niya maintindihan. Didikit siya sa putik, lalabas ang aso sa container para magbanyo, babalik sa putik, madudumihan ulit, hindi na magiging malinis. Tama, ganun nga. Bakit natin ibilibigay ang tubig mula sa lalagyan may bleach? Bakit nilulubog ang lalagyan sa bleach? Nagkasakit dahil sa virus at bleach lang daw ang solusyon para mamatay ang mikrobyo. At saka, hindi rin naman yan tumatagal doon ng 1 o 2 araw. Araw-araw pinapalitan at inuulit-ulit. Kahit gawin mo pa yon, binababad naman sa bleach pero hindi rin agad binibigay sa aso mula ron. Inuhugasan ulit namin ng detergent kapag nawala na ang amoy ng bleach at iba pa, saka lang namin ginagawa yon. Nililinis namin ang lalagyan, tinatanggal ang mikrobyo, hinuhugasan ng detergent bago ibigay. Marunong naman kami, hindi kami taka. Pagkatapos noon, nasaan ang bleach? Nasa tabi ng tangke ng inuming tubig. Ngayon, tanga ba ang aso para uminom ng tubig na amoy bleach? O iinumin ba niya ang laman ng tangke? O yung tubig na nasa sahig? Hindi naman nagaanap ang aso ng malinis o purified na tubig. Iniinom niya kahit maputik na tubig. Normal lang sa aso yun. Bakit niya inumin yung amoy bleach? Pang-apat, kalinisan. Pare, ospital ba to? Araw-araw nililinis lahat gamit bleach, kulungan, inihigaan lahat. Ano pa ba dapat gawin para sa kalinisan? Alam ba kung paano to? Kuya, ako. Teka, sandali lang. Alam mo yung nag-aalaga ng isang pusa sa bahay at nagbibigay ng payo? Dito pare, may 80 hayop, kambing at manok. Oh, pangit. 0 degrees dito, nanginginig na kami sa lamig. Pero kahit malamig, naglilinis pa rin kami ng kulungan. Huwag mo nang isipin ang mga anak namin. Nanginginig na ang daliri ko, tenga ko, ilong ko sa lamig ngayon. Pero para pa rin sa mga anak namin. Ikaw naman, nakaupo ka lang sa bahay mo, naka-on ng heater, komportable ka. Kung may sinabi kang may sense, sige. Pero ano raw? Kalinisan daw. Ano ba yung kalinisan na yan? Ospital ba to? Ano pa pang inaasahan mo? Sa tingin mo ba suportado ng gobyerno at ilan na natatrabaho dito? Tingnan mo yung iba kung ano kalagayan ng aso nila, pero itong atin, di pa rin kontento. Ares, takbo na. Ano ba gusto nila? Kami nga, todo alaga na sa aso. Halika. Huwag mo ako masamain, bukas ako sa kritisismo. Pero parang minamalit niya ako. Pag sinasabi niya magbasa-basa ka muna, parang ibig sabihin, pasensya ka na, wala kang alam. Tama ba yon? Tama. Sinasabi ko ito na maayos at magalang, pero kung ganun, murahin na lang kita. Tapos sasabihin ko, huwag mo masamain. Pwede ba yon? Hindi, di ba? Para igalang mo naman trabaho natin. Sabi mo di raw malinis. Para nililinis mo ba bahay mo araw-araw ng bleach? O yung mga higaan ng mga hayop araw-araw nililinis ng bleach? Pati yung mga lalagyan nila nililinis din ng bleach para patayin ang mikrobayo. Ginagawa mo ba yan sa bahay mo? Hindi niya nililinis bahay niya ngayon taglamig. Ano bang lilinisin niya? Nasa bahay lang siya, pupunta ba dito sa putikan? Kalukuhan, siloso lang at nainggit. Alam mo ba ang dapat mong gawin sa kanya? Pupunta siya rito, titira naman ng 10 araw sa dumi, putik at lamig na ito at ingay. Makikita ko kung ano talaga ang kaya niya. Hindi kuya, hindi siya ginawin. Tingnan ko lang talaga, basta dumating siya. Simula ngayon, kung magpapayo ka tungkol sa paglilinis, kuya, i-message mo ako sa Instagram pero hindi sapat ang payo. Punta ka dito at gawin mo mismo ang paglilinis. Doon lang ako saludo at doon lang magiging kampante ang mga anak. Tama ba? Tama. Sige, gawin mo na yun. May utak din ako. Lahat tayo may utak. Halika, gawin mo ng maayos.
Sabihin mo na lang na ganito ginagawa yan, pero subukan mong tumagal ng 10 o 15 araw at tingnan natin kung kaya mo talaga gawin yan sa loob ng panahong yun. Kuya, alam mo namang taon-taon akong pumupunta dito ng 10 o 15 araw. 3 taon ka na rito, hindi ako pumapalya sa pagpunta. Naranasan ko na rin ang taglamig dito, pati ang tagsibol, pati ang taginit. Kuya, napakalin lang ng panahon dito. Hindi lang naman tungkol sa panahon dito, iba pa yung usapan ng panahon. Pero ang tinutukoy niya ay tungkol sa responsibilidad. Kahapon dito, malakas ang ulan. Shh, Odin, malakas talaga ang ulan kahapon. Grabe pa nung kagabi. Oo nga. Namimigay kami ng pagkain kahit umuulan. Hinagabihan, madilim na at malakas ang ulan, bandang alas 6:30 o alas 7 ng gabi. Odin, Pero umuulan, dumating ang aso, pasensya na, dumumi sila sa mga kulungan, pinaandar ang makina sa loob ng kulungan. may makina pa ba kahapon? Hanggang kahapon, wala ring makina. Sasabihin ko lang, akala ng iba madali lang, gets mo? Pero 10 taon ko nang pinagdadaanan to, madali ba yon? Odin Papa, Odin, halika. Mga kaibigan, huwag kayong makakamali ng intindi, bukas ako sa kritisismo. Pero kung nakikita mo naman ang paraan ng pagsasalita, huwag mo naman siya husgahan ng hindi patas, gets mo? Ilalabas na namin si Odin ngayon, inatake na niya si Natasha. Odin! Nasaan ang tali ni Oden, kuya? Nakadali na si Odin kuya pero inaatake pa rin niya mga babaeng aso. Pag nilabas si Odin, malamang magiging delikado talaga ito. O Odin Baba, handa ka na ba anak? Gokan, nasaan si Apollo? Kailangan natin itali si Apollo, sandali lang. Pag hindi natin tinali si Apollo, magkakagulo Apollo. Sino yon? Si Apollo pala yon. Hindi, si Kaplan yon. Naku, nasaan si Apollo? Tara mga kaibigan, hanapin natin si Apollo at itali natin siya. Si Odin, pati mga babaeng aso inaaway na niya. Sana maging maayos at tahimik lang ang video na ito. Kuya, sisikapin naming masanay siya. Dumating na si Odin, pero dahil sa sakit, lagi siya na nasa likod. Sanayin natin si Odin para maging mas palakaibigan at komportabling makagala. Pero kailangan muna natin hanapin si Apollo. Si Apollo ay naglalakad na pangganib. Sky, kalma lang anak. Apollo, halika Apollo. Sandali lang. Pare, natira pa yung mga welding na trabaho. Talagang nakaka-stress. O kaya, halika, ipakita natin yung may pintuan, Gokan. Maganda ang pintuan natin mga kaibigan. Hindi pa tapos dahil may welding pa na natigil nung umulan. Ngayon, ipapakita muna namin sa inyo, nang pasimple lang. Ang ganda. Sana matapos natin ito ngayon, Gokan. Sana, kuya, kung di uulan. Tingnan mo yung tubig. Tingnan mo kuya, parang naging ilog na dito, naging sapa na. Tingnan mo kung paano dumadalo yung tubig. Yung tubig mula sa kalsada sa itaas, lahat dito bumabagsak mga kaibigan. Kunan mo, Gokan, dyan sa may pinto, tingnan natin. O yan mga kaibigan, ganito pa lang ang sliding gate natin, hindi pa tapos. Gagawa pa tayo ng bakal na frame dito. May mga detalye pa na ayusin, lalagyan pa ng post sa kabila. Pero ayan, maganda na ang sliding door natin. Saludo sa sipag ng kapatid ko si Gokan. Ano pa ang gagawin, Gokan? Kuya, para hindi na ito umusad pa, magwe-welding tayo ng bakal sa ilalim. Sige. Madi-welding tayo ng suporta dyan. Gagawin mo rin ito at magdadagdag na isa pang ganitong bakal na frame. Dito tayo mag-welding ng paa para mawala ang hugan ng poste. Para hindi siya umuga. Pagkatapos, pati yung kanto na yon, ikinakabit niya ang maliit na piraso sa kawad. Doon sa kanto, mali ang pagkakagawa natin sa isang post. Tatanggalin natin yung post na yon, ililipat natin dito. Maglalagay tayo ng piraso sa ilalim, tapos na ang trabaho. Pagkatapos noon, ayos na ang 2 metrong pintuan natin at maganda ang resulta. Sa susunod na magdala tayo rito ng mga gamit ng bahay, mas madali na ang trabaho. Pwede mong buksan at isara kahit kailan. Komportable at malinis ang sliding door. Mas gusto ko ito kaysa sa karaniwang 1 metro o 1.5 metrong pinto. May isip at luhi ka dito, mas marami kang magagawa. At sa itsura rin, maganda para sa akin, maganda ang dating nito ngayon. Kapag maliit ang pinto na ginawa mo, ano pang pinagkaiba nito sa kulungan ng aso? Sa tingin ko dito. Tama, ganun nga. Tama naman, hindi ba? Parang kulungan ng aso, di ba? Pero nardala ito ng modernong itsura, gets mo? Nagustuhan ko, tol. Maganda na, buksan sara mo lang, pasok ka ng komportable. Kung gusto mo, pwede kang magpasok ng sofa set. Kung gusto mong ipasok ang refrigerator, o kung ano man ang gusto mo, gamitin mo lang ng komportable. Saludo sa sipag ng kapatid ko, hindi pa tapos. Kung papala rin, kapag tumigil lang ulan, matatapos na namin. Pero mukhang umuulan pa rin mga kaibigan. Naging sagabal sa trabaho, kaya papasok kami sa silid paanakan para doon simulan ang renovation dahil sarado. Saan na naman napunta si Apollo, anak ng Tokwa?
Mukha rin nagtago si Apollo mga kaibigan, tuso talaga. Sige, kunin na lang natin si Odin. Shh, sandali, shh, sandali. Shh. Teka, mga kaibigan. Kanina nagkaroon kami ng konting pagtatalo habang inilalabas. Pero mabuti at walang nangyari masama. Pinaghiwa-hiwalay ko sila agad. Odin baba, pwede ko ba sabihin sa'yo kuya? Noong unang dumati siya, magulo na ang ugali niya. Pasimuno na sa ng gulo. Alam mo naman, pero ngayon parang 10 beses pa. Talagang inangkinan niyang lugar. Kuya, kahit sino piling niyang pagdiskitan, nagkakagulo sa paanakan. Buti na lang walang nangyari. Dede, huwag ka nang lumapit, anak, wag! Lahat sila, Kuya, Odin, Gokan. Hindi na natin mamimiss si Diablo, sinasabi ko sa'yo. Talaga kuya. Hindi talaga natin mamimiss. Kuya, ang tapang ng karakter niya, mag-ingat ka, eksakto sa gusto ko. Sandali, Dede. Iniisip ko kung may pag-asa pang magkasundo si Dede at ang iba. Pero mabuti na lang at di pa umiimik si Dede ngayon. Ngayong araw, ipapasyal ulit natin si Odin sa buong hardin, kuya. Susubukan natin sanayin ang lahat. Lalo na kay Ares sila nagka-problema. Si Ares kasi, baliw talaga, agad-agad dumaatake, kuya. Si Ares, baliw, laging atake agad. Pustok, sinong dumating? Si Odin bang dumating? Kuya, baka talagang ganyan ang lahi ng boxer. Oo, ibaksan natin. Walang atrasa ng boxer. Hindi sila umatras, ganun din si Sheila. Hindi alintana ang laki o taas nila. Hindi nyo nakita mga kaibigan, pero sabi ko kay Goka noon, dali tumakbo ka. Paglabas niya ng pinto, sabay-sabay sila lahat. Di ko rin nakalaing mangyayari yun, pero bro, si Odin dumiretso sa pag-atake. Naiintindihan mo? Pero tingnan mo, kay Dede, wala siyang ginawa, buti na lang. Si Zayna, sira ulo talaga. Sinugod din si Odin at pareho lang ginawa. Sinugod din ni Zayna pero medyo maayos na si Dede na yun. Di ko alam saan napunta si Ares, kuya. Inapol ko silang lahat kanina lang. Dalhin natin si Odin ng daan-daan sa tabi rin ng mga aso. Tingnan natin. Suriin natin kung iba na ang reaksyon nila kumpara nung una o pareho pa rin. Una kung dadalhin siya sa mga babaeng aso para manatili siyang maayos. Reyna, nagustuhan mo ba si Odin, Reyna? Halika nga rito, Odin ba siya? Isama rin natin siya kay Bella. Kailangan natin siyang masanay makihalubilo. Dawin mo na maayos, huwag mo ihilang tubig nga anak. Inihiyan ba niya ang tubig niya? Hindi siya umihi. Noon ko siya kinunan ng litrato. Halika! Hindi pwedeng pakawalan nito mga kaibigan. Walang ganun. Medyo delikado. Hindi, imposible. Diretso lang siya, hindi titigil. Tuloy ang pagsugod. Ibig sabihin, parang si Diablo natin ang ugali niya, grabe. Kaya na, ang susunod kong prioridad ay si Alex. Alam niyo naman kay Alex natin, ito pa sasanayin makisama. Uy, tignan mo si Maraz. Si Maraz, diretso agad sa atake. Maraz. Halika, anak. Halika. Sandali. Sandali lang. Bago pa lang si Odin, kaya di ko pa alam ugali niya, tol. Dalhin muna natin kay Chitir. Ang ugali niya, mukhang atakein siya ni Chitir. Oh! Nakita mo ba si Chitir? Grabe si Chitir, biglang umatake na parang sira ulo, sobrang tuso. Ganon din si Isabel. Sasabihin ko sana na nakuha nila yan sa mga tatay nila. Pero ang mga tatay nila, diretsong ginagawa yon. Hindi sila gumagawa ng ganong katusuhan. Diretsong umatake sila. Halika ka rito. Hey, Toro Baba. Sa totoo lang, kung gagawin natin yun, alam mo, kasama si Alex. Kung ilalagay mo si Odin sa tabi niya, oh, shh, hindi, dede, wag. Shh, sandali. Oy, shh, sandali, tama na, wag. Sa akin, Odin. Halika sa akin, anak ko. Hindi ko nilalagay si Odin sa ganung posisyon na yun. Umatake siya ngayon. Yung mga nasa labas, diludumog siya. Oo, nakita mo? Si Odin, nakatutok na ngayon kay Zeynep. Nakita mo? Pero huwag kang umihi sa tubig, sandali lang. Hintayin mo, anak. Si Zeyna, balim nga ba siya? Minsan kay Hector siya nakatingin, minsan naman kay Odin. Ngayon naman, si Odin ang nahumali sa kanya. Tingnan mo, nakatitig siya sa kanya, ha? Alam mo, malaking problema ang pakawalan sila. Walang dapat na aso sa labas. Lahat ba ng mukha niya ay laway? Oo, tama. Hindi dapat may aso sa labas. Halika, dumaan tayo pabalik dito, dumaan ka. Mauna ka sa harap ko. Teka, sandali lang. Nasa kanya ang isip niya, tingnan mo. Kita mo, nakafocus siya sa kanya.
Hindi niya talaga gusto si Zayna, aawain niya siya. Maghintay ka! Diretso niyang inungulan si Hector. Nandito si Ares, lumitaw ang walang iyang Ares. Agad silang nagkaisa ni Dede, agad na umatake. Sandali, tingnan mo si Carlos. Manyap si Carlos, kumalma muna kayo. Gokan, bilisan mo ng kaunti. Dumaan tayo dito ng mabilis. Teka lang, Odin, kumalma ka. Kumarma ka, anak. Ay, Zayna agad ang isip niya. Sandali lang, Odin. Huminga ka muna, anak, sandali lang. Ang galing na anak ko, grabe. Isa siyang tunay na mandirigma. Tingnan mo. Masya Allah, tunay na mandirigma ko. Dahan-dahan lang. Noong una kang dumating, hindi ka pa umihila. Pero ngayon, humahata ka na rin. Zayna, tumakbo ka anak, tumakbo ka Zayna. Kuya, dapat tayo umiwas kay Ares. Tingnan ko lang kung may sasabihin siya ngayon, sandali. Zayna, halika, Zayna, halika. Zayna, halika anak. Halika. Si Odin, kadalasan, hindi naman pumapatong sa babaeng aso. Ginagawa niya lang kasi ginawa ni Zayna. Halika nga rito. Hindi ko siya palalapitin kay Sky. Teka, tingnan natin kung may sasabihin siya. O hindi siya umimik, nakita mo ba? Si Zayna rin, grabe, pero matigas talagang ugali niya, tol. Matigas ang ugali niya, matapang siya. Sky! Hindi tayo pupunta, anak. Bakit hindi lumabas si Tyson? Tyson, halika Tyson. Odin, halika, kung hindi pwede, gusto mo bang palabasin natin siya? Tingnan mo, dumating na si Ares, si Raulo talaga. Si Ares ay sobrang tuso, tol, sobrang tuso. Nagkakampi pa sila ni Dede. Teka nga. Hindi. Sandali lang. Mayroon na kuya, dalhin na natin si Odin doon, Gokan. Hindi naman tatakas si Odin at iwan tayo, di ba? Palabasin muna natin siya sa labas. Hindi naman talaga pwedeng pakawalan si Odin sa bakuran. Odin, tumakbo ka anak. Tumakbo ka anak. Tingnan natin kung may lalabas niya ang kanyang enerhiya. Leon talaga, Masya Allah sa kanya. Masya Allah sa aking Leon. Isasakripisyo ko ang sarili ko para sa'yo. Kuya, Rottweiler. Tingnan mo, perfectong lahi ito. Karamihan sa mga Rottweiler, o sige, wala nating sabihin karamihan, pero ang pangkalahatang ugali nila, ang pinakakilalang katangian nila ay ang pagiging bantay. Nagbabantay sila ng teritoryo at ng kanilang amo. Sobrang kumpiyansa sila sa sarili. May isa lang silang mahirap na ugali. Dahil malakas ang personalidad nilang mga aso, sobrang dominante nila. Mas mahirap silang sanayin kaysa ibang lahi. Pero ang paborito ko sa Rottweiler ay babae. Kapag babae, mas madali mo siya matuturuan ng maayos. Yung mga lalaki, ganoon din naman sa lahat ng aso. Yung mga lalaki, medyo maseryoso sila. Medyo pasaway din sila. Odin, ang ganda mo pala sa gitna ng mga damo. Grabe, ang galing talaga ng aking leon. Si Odin Batang Ciudad, galing mula sa Istanbul. Nakita na ba niya ang damo sa buhay niya? Si Odin ay Batang Ciudad, grabe siya. Pre, ang gwapo ng aso na to. Grabe talaga itong si Odin. Sobra ko siyang mahal, mga kaibigan. Kita mo ba buntot niya? Sinasabi niya lang siyang leader dito, tingnan mo. Uy, may paparating na sasakyan. Hawakan natin si Odin. Sinasabi niya talaga na siyang leader dito, pre. Sobrang dominante. Naintindihan mo? Sobrang dominante. Sobrang tapang niya. Masya Allah, kaya gusto ko talaga siya. Takbo, Odin. Takbo, Leon ko. Mga tao, dahan-dahan lang. Gogan, takbo, Gogan, takbo. Huwag sana mag-away sa bakod na yon. Halika, Odin. Odin, halika. Kita mo, si Ares ang iniisip niya ngayon. Pinag-iinitan niya si Ares ng todo. Galit na galit si Odin kay Ares na yun. Halika, Dede. Kalma lang kayo mga bata. Huwag mong painitin ang ulo, Dede. Halika rito, Pasya. Halika, huwag kang lumayo, halika. Halika. Odin! Tayo naman ang lumihis ng daan na yon. Kung saan tayo pumunta, susunod siya roon. Halika dito, halika. Halika dito, halika. Masya Allah, ang astig ng leon ko. Ang laki-laki niyang baby. Halika, lambingin ko muna siya. Ayun, dumating na si Dede. Yokan, tumakas si Dede. Ay naku, Dede, anong ginagawa mo sa labas? Itong si Dede, tusong-tuso talaga.
Oo, tingnan mo. Hindi ba't pati kilos at galaw niya parang tusong hayop din? Naku, si Odin, susugod na ngayon, sandali lang. Si Dede selos na naman, lumapit nung inasikaso si Odin. Kuya, ilagay ulit si Odin sa hardin. Hindi siya nagahang, sana ginawa niya rin yon. Kung ganon, magiging perpekto na sana. Pero sapat na yung ugali niya, kumpiyansa niya sa sarili at tindig niya. Nayon, halika, tara bilisan natin. Teka, Dede, lumayo ka sa may pintuan. Paano natin siya ipapasok? Gokan, ikaw magsasara ng pinto. Lumabas muna kayo. Halika, Odin. Naku, hindi Ares. Shh, sandali. Hindi, anak. Maghintay ka. Hindi. Kuya Ares, diretso agad sa atake. Diretso talaga. Si Ares talaga ang napapainit ng sitwasyon, hindi si Dede. Si Ares ang gumagawa. Binabangga niya ang ulo, tapos tumatakbo siya palayo. Mga kaibigan, kailangan ko ulit putulin ng video. Ngayon, inatake ni Odin si Zeyna. Ayan, pinuri natin si Odin. Ngayon, medyo sumobra na siya. Ayan, tingnan mo si Natasha nandito sa tabi natin. Hindi ako nagre-record, bigla niyang tinakaagawin si Natasha. Kuya, babae man o lalaki, sinusugod ni Odin na yon. Babae o lalaki, pareho lang. Kasama si Alex, alam mo na. Di rin talaga mapagkakasundo to kay Alex. Imposible. Hanon din si Alex. Ganon din, pare, sinusugod niya rin yung babaeng aso. Hindi, sige. Nakita mo ba siya? Tingnan mo, muntik na niya kakatin si Natasha kanina. Si Natasha naman, matigas ang ulo at palaging nasa tabi ko. Sandali lang, sige na. Hintay. Hintay, anak. Halika, Odin, halika. Lumabas ka, anak, lumabas ka. Lumabas ka, kakagatin kayo, lumabas ka. Hintay. Kuya, talagang mahirap siyang pigilan. Kailangan namin magsumikap habang sinasanay siyang makisalamuha. Pero hindi ko alam paano. Si Alex hindi pa rin nagbago. Tingnan mo si Dede, tingnan mo si Dede, tingnan mo si Dede. Dede, saan ka na naman ang gagaling ngayon? Grabe ka, anak. Anak, papasukin sa puwet mo, Kokan. Bilisan mo. Sige na, bilisan mo, puntaan mo na yan. Bilisan mo. Saan ka tumalon? Eto. Pumunta siya sa tabi nila Fistik at tumalon. Dede, baliw ka ba? Sa labas ka tumalon yun. Pumunta siya at tumalon sa tabi nila Fistik. Ulan Dede, hindi pa wala kita ni Fistik yun. Fistik! Tingnan mo, pumasok si Dede doon. Fistik! Grabe si Dede, sumama siya sa kanila, tumalon pa. Si Raulo ba siya o ano? Totoo, promise. May problema tayo kay Dede. Lumabas ka na, sige na. Makakalabos ka. Ako na magsasara kay Odin, tol. Isara muna natin si Odin sa bakuran. Sandali, Natasha, huwag ka munang lumapit. Mag-relax ka muna, maglakad tayo ng ligtas. Kung hindi tayo makakalakad, kuya. Halika, Odin. Kuya, anong nangyari sa kanya? Hindi ko talaga maintindihan, mga kaibigan. Sobrang tindi nito, sobra. Inangkin na niyang lugar, typical na Rottweiler. Pero di ba mas matalino pa rin sina Carlos at Hector? Oo nga, kuya. Kuya, hindi naman siya ganito sa babae. Sumobra ka na rin, Odin, di ba? Pasaway ka, Odin. Pinuri ka lang namin 2 beses, agad ka nagyabang. Si Diablo hindi rin naman nakaaway ng mga babaeng aso. Hindi, si Odin ang tinutukoy ko. Si Diablo ay maayos naman ang pakikita mo. Pero ito, sa lahat. Hindi bro, si Natasha ang kinakagat niya, hindi nyo nakita. Kay Natasha, kay Zeyna. Salat. Ginawa niya ito sa lahat. Dede, Ares. Ayan, si Gokan, ang bahala dyan. Marami tayong gagawin, naintindihan mo ba? Medyo pagtutuunan natin siya ng pansin, titingnan natin kung ano ang mangyayari. Sana malampasan natin ang araw na to. Kung hindi, problema yan, kuya. Dede, ikaw, manatili ka muna dyan. Ayos ba? Dede, manatili ka muna. Dede, halika. Dede, halika. Yakapin kita, halika. Halika dito, lumabas ka dito. Mas madali ka makalabas dito, halika. Halika, Dede. Halika. Halika, kaya mo yan, halika. Sige na, tingnan natin. Sige na, Dede. Sige na, Dede. Halika. Halika na, gago. Halika. Kailangan niyang pumunta dito, kuya. Paano ang selos na kay Natasha na nasa kandungan niya? Sandali, may yayakapin lang ako. Sige. Halika, Natasha. Natasha! Nasaan ang baby girl ko? Nasaan ang magandang baby ko? Magaling si Natasha. Magaling siya. Magaling mga baby girl ko. Tingnan mo, sabik na sabik siya. Sabik na sabik siya. Natutuwa talaga siya. Natutuwa ang kaloban niya. Si Fistik din ay sabik na sabik. Selos na selos si Fistik. Teka nga. Tanggalin mo na lang dyan para di niya magamit. Tingnan mo, ayan. Sandali lang anak, lumabas ka muna dyan at susuportahan kita. Sandali. Lalabas ka na, sige. Dede, tumalong kang parang kangaroo. Lumapit ka sa kanya, lumapit ka.
Ginawa niya yun dahil lumapit ako. Tama? Teka nga. Gawin mo parang ikaw ang aalis. Sige nga. Aalis na ako. Anak, medyo matulis dyan na yun. Kunyari, papalayo ka lang ng kaunti. Dede, paalam. Dede, kung tatalong ka sa pintong yon, mababa lang ang pinto. Tingnan mo, mababa lang ang pinto. Tomorrow ka diyan. Sandali, tatama mo ulo niya diyan. Halika dito, halika. Sandali, tatalon nasa sa ibabaw ng gate na yon, tingnan mo. Ayan, nakita niya ang pinto. Hindi ka nakita. Dede, lundakan mo ang gate, anak. Mababa lang ang pinto. Oo, tomorrow ka diyan. Halika, mahal ko. Sige na. Sige na, uy. Halika, dede. Sige na. Diyos ko, napakabait mo talaga. Grabe, binuksan mo pa ang pinto. Uy, dede, tumakas si Fustik, bilisan mo. Lalabas ng mga tuta. Sige. Tijit. Dede, tigil ka, pasaway ka. Paano ka nakarating doon? Tumalon ka. Loko ka. Fustik, halika. Nasaan na si Fustik? Nasaan na ang aking mahal? Ulan mga kaibigan, nakita niyo si Dede? Tumalo siya doon matapos umalis dito, pare. Kuya, sobra siya, hyperactive. Hindi mapigilan si Dede sa isang lugar, laging tumatakas. Kaya ngayon, pinalabas namin at sanayin si Odin Baba na makihalubilo ng kaunti. Medyo naging mahirap. Hindi ko na uulitin subukan pag nasa labas sina Ares, Dede at Zeyna. Dahil din sa kalila na excite siya at lalo siyang na-tense, nagkaroon ng sobrang kumpiyansa si Odin. Agad niya sinubukang ipakita ang pagiging leader niya, pati sa bakuran. Sana na, tingnan natin. Masasalay din siya, hindi na sila mag-aaway o manggugulo mga kaibigan. Mahal ko kayo. Huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe. Ingatan niyo sarili niyo, paalam. Mag-ingat kayo mga kaibigan ko.